Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. At ako naman po yung lingkod, Avelyn Garcia. At ito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito na naman kami para gabayan kayo ha, tungo sa buhay na mas matagumpay. Mas masaya. At mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Alam mo bang maraming tao, ang kasisweldo pa lang, ubus na. Totoo po yan. Gaya na napag-usapan po natin last week, may mga tao pa po, hindi pa sumusweldo, ubos na. Yun ang mas masakit, Mm-mm. diba? At ang mas malaking problema, yung bang hindi pa, di ba sabi natin, hindi pa lumalabas, nakasapatos na. Totoo po. Yan po mga pangyayaring nangyayari sa napakarami pong tao ngayon. Ang mission po natin sa araw na to ay itigil na yan. At ang good news po, pwede pong itigil yan kung manonood at makikinig kayong mabuti sa ating pag-uusapan. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay continuation from last week's episode at ito ay ano ba ang dapat natin gawin para matapos na ang kasisweldo palang ubus Sa na. ating episode na, Stop! Kasosweldo pa lang, ubus na. Yan po ang mission po natin sa araw na to. Hindi po magiging madali po ang pag-uusap natin, pero kung gagawin niyo po ang sasabihin namin, malaki po ang posibilidad matitigil na natin ang kasosweldo pa lang. Kasi last time, pinag-usapan natin, ano ba dahilan? Ano yung mga Diba? dahilan? Bakit po Nangyayari yung mga nangyayari yan. ang kasosweldo pa lang Yes. ubos sa on? Bakit nababaon ng tao sa utang? O, ngayon, paano natin ihihinto? Sa ano ang aksyon mo? Pag-uusapan naman natin kung ano ang magandang aksyon kung hirap na hirap ka na sa pakikisama sa iyong magulang. Ay, may mga tao pong dumaan po sa ganyang sitwasyon. Pero pag-isipan niyo pong mabuti, kung kayo po ito, makinig kayo mabuti, baka pag-uusapan natin makatulong po sa inyo. Pero iba-ibang sitwasyon ng mga tao nakikisama sa mga magulang. Hopefully po, mapag-usapan po natin yung sitwasyon nyo and hopefully, ma-actionan po natin ang sitwasyon At nyo. kung hindi naman, pwede mo i-share sa iyong mga kaibigan no, na nahihirapan Yan. pakisamahan. Pero, Pero bago yan, simulan po naman natin ang ating programa ng Believe It or not. Lagi namin pinapaalala, ito yung parte ng programa na magbibigay kami sa inyo ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay natin. Ulit-ulit po namin Oo. sinasabi to pwedeng magpaganda ng buhay nyo. Hindi po sigurado. Siguro sabihin nyo, sir naman, hindi sigurado. Syempre naman. Paano kung hindi ka magbibilis? Yes, paano kung hindi ka magbibelieve, pupunta ka doon sa or not. Okay, pag hindi Oo. ka naniwala, hindi mo gagawin sa buhay mo. At pag di mo ginawa sa buhay mo, hindi mangyayari. Kaya nga po kami, ang trabaho namin, ipaliwanag sa inyo. At sana, maniwala kayo. Sana you believe it. Yes, at hindi lang, dapat gagawin mo, paniniwalaan mo at gagawin mo. At ngayon, ang paniniwala natin, di ba? Kaya na yung ginagawa itong bagay na to, Yes, paniniwala oo. natin ay, Yung ano namin is, you become what you believe. Kung ikaw ay magiging doon sa pinaniniwalaan mo para makakamit mo kung ano yung paniniwalaan. so napaka-importante po dito talaga po, ano man ang share namin sa inyo, ano man ang madidinig nyo sa tabi-tabi. Kung paniniwalaan nyo, malaki posibilidad na magkatotoo. Eto Pero na. kung hindi nyo paniniwalaan, malaki rin ang posibilidad na hindi magkatotoo. At ang ating believe it or not quote or belief today ay, The more you learn, the more you earn. Yeah. Galing yan kay Warren Buffett. Ulitin ko ha, the more you learn, the more you earn. galing po kay Warren Buffett yan, isa sa pinakamayaman na tao sa buong mundo. Kung hindi nyo po siya kilala, for so many years po, siya ang naging isa sa pinakamayaman. Or number one. Naging yes. number one na pinakamayaman sa buong mundo. At ang sabi po niya, ang sekreto daw niya, the more you learn, the more you earn. Sa Mas Tagalog, marami kang natututunan, mas marami kang kita. pagkakakita. Oo, pagkakakitaan. So, ganun po kasi, siguro parang sasabi sa inyo, sir, parang di totoo yan. Bakit? Kasi po may kilala ko nakatapos ng pag-aaral, nag-masters, nag-doctorate. Naghihirap pa rin. Meron naman din akong kilala, walang ganong pinag-aralan. Pero Hindi na- mayaman. Pero mayaman, sir, parang College hindi yata dropout. totoo yung sinabi ni Warren Buffett. Oo. So, yun ang sinasabi nila. Lilinawin lang po natin, may dalawang klaseng learning. Informal learning, saka formal learning. Formal po yung nag-aaral sa eskwelahan. Informal learning, hindi ka nag-aaral, pero nag-aaral ka pa rin. At yung po pinag-uusapan natin, hindi lang po informal. Karamihan po ay pag-aaral po na informal. Ibig sabihin, kahit di ka pumapasok sa eskwela, o kung saan man, nag-aaral ka, yung po yung sinasabi ni Warren Buffett. Pag ginawa niyo yun,
malaki daw po kikitain nyo. Yes. Kaya nga, di ba, sa totoo lang, di ba, halos lahat ng tao gustong kumita ng mas maraming Totoo pera. yan. Malamang ikaw yan, gusto mo rin yan. Pero bakit kaya maraming tao hindi kumikita ng mas malaki? Ang tanong, bakit? Bakit? Simple lang po ang sagot ko si Warren Buffett ang tatanungin nyo. Because they don't learn. Hindi po sila natuto. Gaya po na sinasabi ko sa inyo. May mga tao graduate na mag-aral. Nakagraduate po sila. Pero hindi sila natuto. Importante po, natuto. Hindi po namin sinabing, the more you graduate, the more you earn. Yes. Hindi po. The more you learn. Pag natuto ka, kikita ka ng malaki. Parang ano yan eh, alam mo nang lubak yan, dumaan ka sa kalsada, nalubak ka, natuto ka na. Dapat hindi ka nadadaan doon para hindi ka malaglag. Mm-mm. Pero kung hindi ka natuto, malalaglag ka ulit, di ba? Kaya po nabanggit namin kanina, hindi dahil hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi ka nakagraduate, hindi ka nakikita. Dahil kahit hindi ka nakagraduate, kung natuto ka Pwede. sa mga bagay na nalaman mo, ginawa mo sa buhay mo, pwede ka kumita ng malaking pera. At Pwede isang sila- madalas na excuse sa mga tao ay hindi daw sila nakapag-aral kasi wala silang oras o kulang ang oras nila sa dami pa ng dapat gawin at alalahanin. Yan po, diba? sinasabi po na napakaraming tao. Oo. Sir, gusto ko naman mag-aral eh. Gusto ko naman magbasa. Gusto ko Sir, wala akong oras. Ito ang problema mo. May oras ka sa kumain, tama? Kailangan mo yan. Oh. May oras ka matulog. Kailangan mo yan. Eto, may oras ka sa Ano? social media. Yeah, may oras ka sa social media, may oras ka sa panonood ng mga pelikula kung ano-ano, may oras ka sa entertainment. Ito tanong ko, sa lahat ng ito, pag naglagay ka ng oras, kikita ka ba? Baka, yung iba hindi. Sinasabi po namin, pwede ka bang maglagay ng oras sa pag-aaral? Dahil pag nag-aral ka, kikita ka ng mas malaki. Alam mo, sir, may pag-aaral nga eh. Mm. Sa totoo lang, yung data report survey, na meron silang sinabi na typical user daw spends about 2.5 hours a day on social media. Malaki yun ha, 2.5. Yan po ay about 10% of your day or about 15% of your waking hours. So, ibig sabihin, kung Ang 24 laki hours, nun. 2.5, 10%. Ibig sabihin, Oo. ang dami mong oras sinuubos sa social media, pero sasabihin mo, wala kang oras mag-aral. Parang labo. Kaya kumbaga, kung ang ginagamit mong panahon para sa social media, ginamit mo sa pag-aaral, magbasa ka ng libro, manood ka ng mga instructional videos kung paano yumaman, maging successful, paano kumita, di ba? O pwede ka kumita sa social media as well, no? Paano magtayo ng negosyo, gano'n na kaya kalaki ang kinikita mo. Siguro po may mga kilala po kayo ngayon, lalo na po sa social media. Di ba? Napapanood po kayo sa social media, nagsasabi, hindi mo na ako natapos sa pag-aaral, o hindi na mataas ang aking grades. So nag-aral po ako, pero nag-aral ako, natuto ako, nagbasa ako, at ngayon po, kumikita po sila ng malaki. So, ang punto ko po, ikaw, kung gusto mo kumita ng mas malaki, matuto ka, mag-aral ka, magbasa ka. Yan. Kaya sa lagay na ubus natin ating panahon sa panonood ng mga entertainment, ako sana maglaan naman tayo ng oras para manood ng videos na magtuturo po sa Alam niyo po, marami po sa atin nanonood ng YouTube. Okay po, wala pong masama sa YouTube. Kaya kamisan, ang pinapanood natin, entertain. Hoy, ano entertain? Naubos po 2 oras nyo, na-entertain kayo, pero wala kayong natutunan. Pero ang dami pong video sa YouTube na pwede nyong panoorin na matututo po kayo at yung matututunan nyo, pwede nyong magamit sa buhay nyo. Just like po itong pinapanood nyo. Pinapalabas po namin ito sa aming YouTube channel sa Buhay Unleashed. Pwede nyo pong panoorin ulit at tingnan mo ano kayo matututunan ko para kumita ako ng mas malaki. Kaya ang payo namin, the more you learn, the more you earn. Kaya if you want to earn more, Simple lang, learn more. nako, marami tayong pag-uusapan mamaya. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw! Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Ako po muli si Vic Garcia. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating Ano ang Action Mo segment. Tandaan nyo to ha, you are what you do, not what you say you do. Sa Tagalog po, hindi pwedeng puro ngawa, dakdak ng dakdak, pero walang gawa. Tandaan mo, ikaw ay produkto ng iyong mga ginagawa at hindi ng iyong sinasabi. Kaya sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So, ito po, napakaganda po ng ating pag-uusapan at may mga tao po talaga dumadaan sa ganitong sitwasyon. Makinig po kayo sa ating sitwasyon sa araw na lang. Yes. Ang sitwasyon natin ay ano-ano ang magandang aksyon kung hirap na hirap ka ng pakisamahan ang magulang mo.
Sir Vic, ikaw, ano action mo? Nakinig ka. Ito po. So, ang sitwasyon natin, ano magandang aksyon kung hirap na sa pakikisama sa iyong magulang? Simple lang. E di, wag makisama. Ano ba? Tama po. Hindi po ako nagbibiro, okay? Kung nadinig niyo po tama, wag makisama. Hindi po ito joke. Normally po kasi, nagjo-joke po ako pag sinasagot ko po itong tanong na ito. This time, itong sagot ko po, hindi joke. Kung hirap ka na sa pakikisama sa iyong magulang, wag makisama o wag magsama para hindi kailangang makisama, para hindi ka mahirapan. Ganon? Ganito yan. Siguro Paliwanag namin mabuti. Ako minsan, kaya mahirap makisama sa magulang dahil kayo ay madalas magkasama. Yan. Diba? So, kaya kayo nahihirapan. Oo. Dalas kayo magkasama. So, tama, it makes sense yung sinabi mo, subukan mong bawasan yung pagsasama. Yeah, bawasan. Mababawasan din ang inyong paghihirap. Totoo. Ganun po kasimple. Oo. Pag madalas kayo magkasama, at madalas kailangan mong makisama. Oo. Kung nahihirapan kang makisama, pero pag binawasan mo kayong magsama, mababawasan ang iyong pakikisama. Oo, kasi pag bihira kayong magsama, parang mamimiss mo isa't isa, di ba? Kaya kung ikaw ay may trabaho na, walang asawa, nakatira ka pa sa magulang mo, at hirap na hirap ka ng pakisamahan, baka pwedeng bumukod ka para mabawasan yung pagsasama ninyo, pakikisama, di ba? Para mabawasan yung paghihirap. So, unang sitwasyon po natin, may trabaho ka na, wala ka pang asawa, pero nahihirapan ka sa pakikisama sa magulang mo. Alam niyo po, pwede ka namang bumukod. Pag bumukod ka, dahil hindi ka na makikisama or dadalaw-dalaw ka na lang, sa bihira ka na, mahirapan. Paano yan? Nabawasan nga yung paghihirap sa pakikisama. Tama. Pero nadagdagan naman yung paghihirap niya sa pera kasi magre-renta na siya. Ganun po talaga yan. Life is a trade-off eh. So, gusto mong bawasan ang paghihirap sa pakikisama, madadagdagan naman ang paghihirap mo sa pera. Ganun lang po yun eh. Sir, ayokong madagdagan ng paghihirap ko sa pera. Makisama ka. Oo. At sana matuto kang makisama sa magulang mo. Yun ang po, kailangan trade-off na kailangan yung maintindihan. Pero, kung may sarili ng pamilya. Iba naman. Yun. Punta naman tayo sa ibang sitwasyon. Kasi may mga pagkakataon, may sarili ng pamilya. Nakatira pa sa magulang at hirap man na pakisamahan ng magulang. Lalong dapat kang bumuko dahil mahirap ang sitwasyon yan. Makikisama ka na sa magulang mo, makikisama ka pa sa asawa mo. Ang hirap po nun. Yung pong pakikisama sa asawa, mahirap na. Tapos habang nakikisama ka sa asawa mo, makikisama ka pa sa magulang mo. Ito mas masakit, minsan di magulang. Mother-in-law, father-in-law, hindi talaga mo kamag-anak, magulang ng asawa mo, mas mahirap. Tapos pag nagkaanak pa kayo, mas mahirap po talaga. Kaya nga po, palagi po namin sinasabi, payo namin, kapag may asawa ka na, ano dapat gawin? Dapat nakabukod ka na. Kung hindi mo pa kayang bumukod, wag ka munang mag-asawa. Yun po. Alam niyo po, hindi po kami nagsabi niyan. Ayon po sa pagtuturo ng Diyos, sabi ng Diyos, the moment magpakasal na po tayo, iwanan po natin ang nanay at tatay natin at samahan po natin ang asawa natin. Kasi alam po ng Diyos yung hirap ng pakikisama pag ikaw ay nagpakasal. Tapos makikisama ka pa sa nanay mo o mother-in-law mo, ito mas masakit. Doon sa bahay na yun, nando pa yung kapatid mo. Ay naku, talagang panggulo na tong usapan, kaya ka po payo namin, kung mag-asawa, bumukod. Kung hindi pa kaya bumukod, huwag muna mag-asawa. Tsaka yung asawa mo, kawawa. diba? Kawawa rin, kasi makikisama rin siya. Kaya, wag na lang. Mas maganda kung hindi mo pa talaga kaya, wag muna. Yan. Pero kung nag-asawa ka na, mas maganda bumukod. Pero kung ikaw Ibang sitwasyon naman ta. Kasi may nagsasabi na nun, Sir, wala pa akong trabaho eh. Wala naman akong asawa. Paano naman ako? Halimbawa, nag-aaral ka pa at pinag-aaral ka ng magulang mo. Ayan. Yan, medyo malabo ka pang bumukod, di ba? So, pag-aralan mong pakisamahan ang iyong magulang. Kahit hirap pakisamahan ng magulang. Kasi nandun ka sa roof ng nanay. Bubukod ako. Pwede ka namang bumukod. Ang problema, sino magbabayad ng renta mo? Pagkain mo, nanay mo, labo Ikaw ang bumukod, gusto mo mabawasan ang hirap mo sa pakikisama. Tapos pahihirapan pa uli ang nanay at tatay mo magbayad ng iyong tirahan. Hindi naman tama yun? So, ang punto ko po talaga sa mga bata, gaya po ng sabi ni Ma'am Abilene,
ikaw ang makisama sa mga magulang mo kasi umaasa ka pa sa kanya. Huwag Yes. kayong mag-alala. Sa takdang panahon, pag nakagraduate ka na, may pangrenta ka na, pambili ka na ng bahay, o pwede ka nang bubukod. Kailan yon? Depende yon. Kung gaano mo kadalas tatapusin ang pag-aaral mo, kano kabilis. Yes. Kayo po mamimili nun. At nasa sayo yan kung paano mo pakisamahan ng magulang. So, mapasin niyo po, bawat sitwasyon po nyo, depende po ang aksyon. Kaya napaka-importante sa bagay maintindihan niyo po. Dito po sa ating, ikaw, ano aksyon mo? Bawat sitwasyon, iba ang aksyon. Kasi iba po ang sitwasyon na pinaggagalingan natin, mag-iiba rin po ang kilos natin. Kaya nga po, ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, pag-aralan niyo mabuti. Kung nahihirapan kayo, padala niyo po yung sitwasyon niyo sa amin, and hopefully, matulungan namin kayo mabigyan ng aksyon ang inyong sitwasyon. Yes, recap lang tayo ha. Ano-ano ang magandang aksyon kung hirap ka ng pakisamahan ang magulang mo. Number Una, 1, huwag wag- magsama para hindi kailangang makisama, Yes. para hindi na mahirapang sa pakikisama. Totoo yan, no? Kasi kung ikaw ay isang tao na parang nirereklamo mo, lagi ka na lang nagko-complain, huwag ka na makisama. Sa mga tao Huwag ka nakapaligid nang sa iyo. sumama. The good news is this, may pagpipili ka naman na wag lang makisama sa kanila. Kaya lang, may mga dapat kang i-trade off. Ikaw Yes. na ang mamimili nun. Kaya nga po, ikaw ang aaksyon sa problema mo. So, ano man ang iyong sitwasyon, pwede mong solusyonan. Tanong, ano aksyon mo? Yan. Sana marami tayong natutunan ha sa ating pinag-usapan. Mamaya, sa itanong mo lang segment, pag-uusapan naman natin ano-ano ang mga dapat gawin para matapos na ang kasusweldo pa lang, ubus na. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Speaker siya po balik. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Dahil ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess, ask. Sa Tagalog po, kapag hindi alam, huwag manghula. Itanong mo lang. Oo, wala namang bayad yung pagtatanong. Kaya marami napapahamak po Oo. Pwede naman magtanong, malalaman ng sagot, hindi nagtatanong. So, itanong mo lang. Ako magtatanong, gusto mo bang makaahon sa pagkakautang at mabuhay ng masagana? No, kami na nagtatanong, sagot. Alam ko na ang sagot mo. Malamang, oo ang sagot mo. At Yes. kung oo sagot mo, makinig kang mabuti dahil pag-uusapan po natin ngayon ay ano-anong dapat gawin para makaalis na sa tanikala ng pagkakautang or sa ating episode na Stop Kasosweldo pa lang, ubus na. Kasi ang masakit na katotohanan, maraming pamilya ngayon ang dumaranas nitong, ay, lumipad na kasi sweldo pa lang, ubus na, or hindi nga nakita minsan, di ba, parang may iba nang nag-withdraw sa ATM niya. Yan. So alam niyo, to most of you po, alam niyo po itong pinag-uusapan natin. And to some of you, sana the most, na i-experience niyo po itong kasosweldo pa lang, ubus na. Na ang good news po, pwede po itong itigil. Yes. At may proseso po kami ituturo sa inyo at kung gagawin niyo lang, malaki po posibilidad na matigil na itong kasosweldo pa lang, ubus na. Base sa experience namin, napakahirap talagang malagay sa ganitong klaseng Totoo sitwasyon. Pero ang good news, lahat naman talaga ng problema may solusyon. Kailangan lang nating alamin, gawin, di ba? At yung sinabi natin, maging maagap ka. Totoo po yun. Yun po yan. Mahirap po itong sitwasyon na to. Kaya alam po namin, kailangan nyo pong malaman yung solusyon. At ibang solusyon na sasabihin namin, medyo mahirap. Oo. Pero the good news is, pagkatapos sa paghihirap, giginawa po ang buhay nyo kung gagawin nyo po. Hindi Pinag-uusapan natin. ito madali, pero kailangan seryoso ka, Mm-hmm. 'di ba? Kaya kung hindi ka seryoso, wag mo nang ituloy. Wag mo nang ituloy implement yung gagawin. Kaya dapat simulan nating maging seryoso sa paghihinto ng ng kasisweldo. Isa pa pong seryoso, kung di po kayo seryoso, makinig at gawin yung mga tuturo po namin, patayin nyo na po yung TV. Sayang lang po kasi, nakikinig kayo sa radyo, tigil nyo na po ito kasi sayang lang po yung, wala pong mangyayari, pero alam ko seryoso ka. Kaya makinig kang mabuti, may mga pagagawa kami sa iyo na siguradong pag ginawa mo, malaki po magiging impact nito sa iyong kaperahan at kasosweldo pa lang. Una, kumuha ka ng papel at ballpen. Ayan. So, Teka, kung ikaw ay nagda-drive at nanunood, huwag kang kukuha. Huwag kang kukuha, mamaya mo na gawin. No? I-replay mo na lang kung pwede mo naman panoorin sa YouTube o sa Facebook. So habang nanonood po kayo, kung pwede, kung kaya nyo po yung papel at yung ballpen dyan lang sa tabi-tabi, kunin nyo na. Babili, sige, hintayin namin kayo. Bigyan namin kayo na ilang Ayan. segundo. Kunin nyo. Pero kung wala,
medyo talaga hindi. Pakinggan nyo na lang mabuti pag-uusapan natin. At gawin nyo mama- mamaya. Gawin nyo mamaya. Okay. Sana may ballpen at papel na po kayo. No, by the way, kung wala namang ballpen at papel, pwede sa cellphone. Pwede baka, hindi lang ganun kagandaan yung papel sa cellphone, pero pwede na rin. Pero mas maganda papel at piece of paper. Pangalawa, itupi mo yung papel sa dalawang bahagi. Yan ang nga po sinasabi ko. Mahirapan itupi yung cellphone. Hindi pwede itupi. Yun siya sabi, hindi pwede itupi yung cellphone. Kaya mas Oo. maganda papel. So, kung bond paper po yan, o long pad yan, o pad paper yan, o sa mga iba, intermediate paper. Meron po ba nun? May tutupi mo. At meron pa, Oo. yellow pad yan, okay? Itupi mo lengthwise. Di ba ganyan kayo papel? Itupi, gano'n. Itupi. So magkakaroon po ng guhit sa gitna. Ibig sabihin na. Pag natupi na mga bilhin, So, isulat mo kung magkano ang kinikita mo buwan-buwan dun sa kaliwa. Kaliwang sa kaliwang bahagi ng papel. ito po ito na yung papel. Oo. Ito yung papel. Sa kaliwa, lagay mo, income, kita. Pero, Magkano ang kinikita mo buwan-buwan? Sweldo, 15, 30, or lahat. yung, lahat ng natatanggap mo, kung meron kang pension, di ba? Whatever. No, na natatanggap mo, komisyon, sa iba't ibang mga pinagbebenta mo, or whatever. Or nagbenta ka, for example, ng gamit mo sa bahay, ilagay mo. Basta kinita mo po, Oo. kinikita mo sa isang buwan, isulat nyo po yan. Pero kung mag-asawa kayo, sulat nyo yung kinikita nyong dalawa. Ayan. Kasama To mo. most of us right now po, pareho kayong kumikitang mag-asawa. So, kita ni Mr., kita ni Mrs., isusulat nyo sa kaliwang bahagi ng inyong Yes. papel. Sulat. Kasi importante po, ang tawag po natin, gusto nating malaman magkano ba talaga ang kinikita ng iyong pamilya. Tawag po namin dyan, family income. Isa pong tinuturo po namin ni Ma'am Evelyn, dapat po ang financial management should be a family affair. Dapat Yes. po pamilya ang nagmamanage. Napakahirap pong i-manage kung may pera si Mr. may pera si Mrs. So, unang sitwasyon, sulat at ang kita ni Mr. at ni Mrs. Kung meron po, meron pa. Kung meron kayong negosyo, may kumikita rin, sulat po yung kita. Take note, ang susulat, yung kita, hindi po yung benta. Yan. Pagkatapos nun, itotal mo. No, itotal mo lahat ng iyong kinikita. So makikita mo, 'di ba? For example, income ni Mr., Okay, income showing ni Mrs., 25,000 si Mr. commission, 25,000 si Mrs. So 50,000. 50,000. Yun po yung total family income. Nakakaintindihan? So lahat po ng kinikita, isulat sa kaliwa. So nakalagay na doon lahat ng income mo. And then, di Step ba, number 5. Step number 5. pinatupi namin kanina yung papel. So ang gagawin naman natin, isulat mo kung magkano naman lahat ng gastos mo, doon naman ilagay sa kanang bahagi Kanan. ng papel. Kaliwa, kita, Oo. kanan, gastos. So, So, ito naman gagawin nyo. Isa-isayin nyo lahat ng pinagkakagastosan nyo buwan-buwan. Halimbawa, renta, internet, bayad sa Kuryente. tubig, kuryente, kung may association dues na Pagkain. binabayaran. Yes. Pamasahe, Gasolina, pampamasahe. Alam mo yun? Mm-hmm. Pamasahe, sasakay ka sa sasakyan. oh, Pampamasahe, nagpupunta ka sa spa. ganon. Oo, pwede yun. Kung gumagastos mo. So, Oo, lahat po. Lahat. Pati po bisyo, Kasama yun. alak, sigarilyo, sugal, ano pa? Entertainment. Ayan. Oo, lumabas Online ka, sabong. nagsine ka. Yan. O kaya kasama na dyan yung mga, ang tawag doon? Online Chichirya. shopping. Oh, yeah. Chichirya. Yan. So, basta po, lahat ng normally pinagkakagastosan yung mundo at ang malaki po dyan, tuition fee. Sabi na, sir, Yes. tuition fee, sir, every cent po binabayaran yan O every year Di-divide mo. Yan. Ang kailangan po, buwan-buwan, kung every year kayo nagbabayad, assuming 12,000 ang tuition fee ng anak niya, divided by 12, 1,000 pesos ang gastos nyo buwan-buwan. Kung every SEM naman po, nag-aaral ng college student niya, binabayaran niya 24,000 divided by 6, 6 na buwan lang. So, 4,000 a month. So, dagdag pa dyan, allowance, projects, school Ay, paano yung bus. insurance? Kung nagbabayad ka ng insurance, magkano binabayad mo? Yes. Buwan-buwan. So, gusto po namin isulat nyo lahat ng inyong pinagkakagastosan. Maintenance ng sasakyan, real estate taxes, di ba? Siguro po, by this Ang time, dami. sa dami ng sinabi namin, parang ayaw nyo nang gawin ang pinapagawa namin dahil sa parang napakahirap naman po yung pinapagawa nyo. Itigil na natin to. Pwede nyo naman po itigil. Para hindi rin matigil ang kasasweldo pala. And then Kumusta? tutuloy lang yung Tutuloy lang po, buwan-buwan. Take note ha.
Itong pinapagawa po namin sa inyo, may konting hirap. Pero yung hirap ng kasosweldo palang ubos na, napakalaki po nung kumpara sa pinapagawa po namin sa inyo. Kaya po hiling po namin, itong konting hirap lang to, hindi po to ganun kahirap kumpara po sa hirap, pasakit, problema, stress na yung pinagdadaanan. Dahil po sa kasosweldo Pero palang ubos kung na. seryoso kayong tapusin na ang kasisweldo palang ubus na, Tuloy natin. ituloy natin, no? Sa yung pagsusulat ng gasto, sama mo na yung mga telephone bill, cellular phone, no? At kung ano na pa. Kailangan mo isulat lahat ng ginagastos mo buwan-buwan. Dapat mas madetalye, mas maganda. Yan. So, detalyin nyo po lahat ng bagay na yan. Sana maisulat nyo po at malaki po ay matutulong yan para matapos na ang kasosweldo palang ubos na. And then, itotal mo na. Itotal mo na. Di ba kanina, halimbawa, ang sweldo niya, halimbawa, ang pinagkukuhanan nyo, 50,000! 50,000, di ba? So, itotal mo naman ngayon lahat ng, di ba, Gastos. ng gastos mo. 60,000! O sakaling hindi mo bakit naging 60? 60,000 expenses niya eh. Paano 50 lang? Inuutang niya 10,000 naman. Yun. Yun po nangyayari. Oo. Ang ganda po dito, makikita niyo po talaga kung sobra gastos nyo o kulang ang gastos nyo o kulang ang sweldo nyo. So, yung pong purpose, itong unang step na binigay po namin sa inyo, malaman nyo kung nasaan ang estado ng inyong kaperahan. Yes, oo. And by the way, kung ikaw ay nagda-drive, mamaya balikan mo to para ikaw gawin mo naman ito. Yan, napaka-important. Sa aming pagbabalik po, itutuloy pa po natin yung ibang step na dapat nyo gawin para matapos na ang kasosweldo pala. Ubus na. Magbabalik pa, Buhay Unleashed. Wag BBTO. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po muna. At Evelyn Garcia, patuloy tayo sa ating episode na segment na itanong mo lang. Sa ating episode na, Ano? kasosweldo pa lang, ubus na. Yes, Yan. oo. Na, So, ang ating tanong, ano-ano ang dapat gawin para matapos na ang kasosweldo pa lang? Ubus na. Number 1, sabi namin kumuha ka ng papel at ballpen, di ba? Then number 2, itupi mo yung papel sa dalawang bahagi, no? Sa isang kaliwa at kanan. Then sa kaliwa, isulat mo kung magkano yung kinikita nyo buwan-buwan kasama ng Buong pamilya. asawa mo. Oo. Then number 4, Itotal. itotal mo na lahat ng iyong 50,000. kinikita. Wag ka maging limited lang sa salary. Paano kung may iba ka pang pinagkakitaan, isama mo doon. And then number 5, isulat mo kung magkano lahat naman ng gastos mo doon sa kaliwang bahagi ng papel. At So, itutal. Itotal. Ang number 6 mo, itutal mo. At total gastos mo, 60,000. Ang total kita mo, 50,000. Kaya baong ka sa utang. Yun po ang ganda po nitong pinapagawa po namin sa inyo. Ma-identify nyo saan kayo may problema. To some of you right now, may problema ako saan, hindi ko nga alam, basta baong kami sa utang. Ito po, makikita nyo, ay ito ang problema ko. Step number 7 na tayo. Alamin mo yung balance, yung balance mo, di ba? Ibawas mo ang lahat ng iyong gasto sa lahat ng inyong kinikita. Okay. So, example Sama. lang, di ba? Ito yung sample natin kanina. Oo, 50,000 minus 50,000 kita, Oo. 60,000 gastos. Hala. 50 minus 60. Negative 10. Mahirap po gawin yon. Ang hirap. Di ko maintindihan kung paano yung nagagawa buwan-buwan yan. 50 minus 60. Hindi, sinasabi na, oy, himala, nabuhay kami. Matawag po Oo. doon, 10,000 negative. Bakit nagkakaroon ka ng 60,000 na gastos, 50,000 lang ang kita mo? Yes. Tama po yung sinabi ni Ma'am Abilin, himala. Hindi po. Tawag doon, credit card, utang kinanay, kay tatay, kay kuya, sa opisina, sa kumpanya. Kaya ka nagkakasobra na yan. Utang ang tawag doon. Yan. Ngayon, kung nagawa mo na ng tama yung steps Step numbers, number 1 to 6 na ginawa natin. Diba? Alam mo na yung problema mo. Kadalasan, kaya hindi natin masolusyonan yung ating problema kasi hindi natin alam. Yun Diba? po. Yun po ang dahilan at pinagawa po namin yung kanina yung pagsusulat. By this time, alam mo na, ang problema ko, it's either mababa ang kita ko o malaki ang gastos ko. Oo. From there po, magkakaroon ka na ng idea kung paano solusyonan ang problema mo. Yan. At ito, kung sakaling sa palagay mo, may mali Sa sa listahan mo. listahan mo, di ba? Pwede mo pa rin namang baguhin. Yung listahan mo, pwede mo For example, baguhin. hindi nagsulat siya. Oo. 50,000 kita. Oo. 60,000 gastos. Sandali. Yes. So, pwede Taray. naman bago. Something is wrong. Mm. 10,000 ang kulang. Hindi. Mga 20 to 30,000 ang kulang ko. Ibig sabihin, kulang pa ang gastos mo. Lista pa, sulat pa more. Kasi napaka-importante pa malaman nyo yung tunay na kalagayan ng inyong kaperahan sa simpleng pagsusulat o tawag doon paglilista o paggawa ng
listahan. Kaya listahan po is so powerful. Yan. So, gaya na sinabi ko, kung may mali, pwede mo itong baguhin. Yung bang sa listahan, positive ang balanse mo. Pero sa totoong buhay, kulang ka Ayan. parati. Malamang meron kang gastos na hindi mo nasama sa listahan mo. Ito yung sabi naman po ni mga bilhin, gawa ka listahan. Ang kita mo 50,000. Ang gastos mo 40,000. Nung ibawas mo yung 40 sa 50, sir, positive 10,000. Ang problema, wala yung pera. Sir, may problema. Hindi ko makita kung nasa 10,000 kasi sa papel may 10. Tama po yung sinabi ni Mabilin, malamang mayroon kang mga gastos na hindi nasulat. Kaya isip pa more. Sulat pa more para makita mo. Until yung sulat, na sinulat mo, balansin mo, magsabi, ito, more or less, ito yon. Talagang kulang ako ng ganitong kalaking pera. So, by that time, makikita mo na ang tunay na estado ng iyong kaperahan. Okay, number 8. Kung negative ang balanse mo, magbawas ka na ng gastos. Diba? May dalawang solusyon sa problemang ito Dagdagan ng kita at bawasan ng gastos. So, balik na naman tayo sa sample natin. 50,000 kita, 60,000 ang gastos. So, if this is your situation, mas malaki ang gastos kaysa kita, dalawang solusyon na sinasabi ni Ma'am Abilene. Una, bawasan ang gastos. Pangalawa, dagdagan ang kita. Ang tanong, sa dalawa, alin na mas madali? oo, alin yung mas madali? Siyempre, bawasan ng gastos. Bakit? Mas madali dagdag kita. Mahirapan, mag-a-apply pa daw siya. Okay. Pakikita po namin, bakit mas madali magbawas ng gastos kaysa magdagdag ng kita? Okay. Pag nagdagdag ka ng kita, ano gagawin mo? Mag-overtime ka. Paano kung hindi pa nag-overtime ng boss mo? Kasi ang overtime, hindi naman normal. Oo. Magdadagdag ng dagdag na trabaho. Paano kung wala ka makuha ng dagdag na trabaho? Pangalawa, kung ubus na oras mo sa unang trabaho mo, paano ka makakaroon? Pagod ka na. Oo. Punta tayo sa kabilang side. Bawas ang gastos. Ito maganda. Pwede kayo magbawas ng gastos. Nauna. Oo, kumbaga, balikan mo yung listahan ng Listahan mo. gastos mo. Alin sa mga pinagkakagastusan mo ang pwedeng tanggalin o bawasan. Sample. Oo. Sa lagay Halimbawa, na... manicure. Yeah. Wag ka na magpa-manicure. Baka pwedeng ikaw na lang mag-manicure. Load. Oo, load. Hindi naman kailangan tanggalin. For example, ang load mo 500 naman. Pwede man 200 na. Oo. So, magbabawas ka. Ano ba? So, halimbawa, yung brand na ginagamit mo, ito, may generic brand naman. Di, mag-switch ka sa generic brand. Kaya, Diba? yung mga uso-uso ng mga drinks. O, Magbawas ka drinks. muna ng Oo. kape, mamahaling kape. Correct. O mamahaling tsaa. O mamahaling drinks. Pwede ka pa rin namang uminom, pero pwede ka mag-downgrade. Yan. Diba? For example naman, bisyo. Sa lagay na 3 beses ka uminom sa linggo, sana lang. O Sa baka lagay pwede na wala na lang. 10 stick na sigarilyo, 5 na lang. Pero tama yung po ng mga bilhin. Baka mas maganda, Malaki wala. ang matitipid kung wala nang bisyo. So, yun po yung sinasabi natin, mas madaling magbawas ng gastos kesa magdagdag ng kita. Sabi nga ng maraming nanay, di ba? Habang maiksi ang kumot, matutong mamaluktot, di ba? Kaya lang, marami sa atin, iba ang paniniwala. Ano? Bakit na magtsatsaga sa maiksing kumot kung pwede namang mangutang ng pambili ng mahabang kumot? Ganon. Yan po ginagawa ng marami sa atin. Ayaw nating magtsaga. Ano ginagawa natin? Hindi pa natin kayang bilhin, uutangin natin, mapapatungan ng tubo, eventually mababaw tayo sa utang. Yung po isang simpleng bagay na gusto po namin ituro sa inyo. Kung ayaw nyo mabaon sa utang, huwag mangutang. At ang importante, huwag po muna ng installment. Kung di nyo pa kayang bilhin ng cash, huwag nyo munang bilhin. Oo. Yan po ang isang matinding dahilan ba't nababaon tayo sa utang. Utang! Kaya ano-ano ang paraan para mabawasan ang gastos? Halimbawa, bawas gastos sa electricity or gas. Mm-mm. Paano yan? Ibig sabihin na, Oo. misa ka na lang magluto sa araw. Luto Oo. ka. Tapos, sa gabi, iinit mo na lang. O kaya kahit hindi na init, kain na. Todo na to. Oo, yung tipong halimbawa may makita ka mga naka-turn on na ilaw, turn off mo. Mm. Diba? Wag kang pabayaan mo na lang. Hindi. Lahat ng matitipid, magtipid. Yung pamamlansya, diba? Once a week na lang. Once a week na lang. At sa totoo lang, may mga damit na pwede na hindi
Planchahin. Oo, di ba? Pagkagaling, halimbawa, kung meron kang dryer, pagka galing doon, tupi mo na lang. O galing sa sampayan, tupi Oo, mo pag na nilagay lang. niyo po na maayos sa payan, sa hangin rin damit, Oo. pag natuyo po yan, plastado na eh. So, hanap po ng, iba para, sabi niba, Sir, late na bagay na pinag-uusapan. Makatipid lang ng piso, 2 piso, 3 piso. Hello, piso yan. Pag pinagsama-sama yung piso niyan, sa araw bubuo may 100 piso yan. At sa 100 piso, malaki na mababawas sa utang mo niya. Isa pa, number 2, parang wala mo ng upgrade. Ng Upgrade na cellphone. bago. Yes, kasi minsan parang hinahabol mo yung number eh. Oo. 'Di ba? May lumabas na ganitong number, 13, 12, 13, 15, 16, Ay nako, hinahabol mo yung pila ka pa. S10, 11, 12, 13, 14, At ang masakit dito, yung pag-a-upgrade mo ng whatever gadget, hindi ka pa bayad, nanakaw pa, Ito masakit. magbabayad ka pa. Magbabayad ka pa, wala na Wala yung na yung gamit. unit Naku, lalo mo. na po ngayon magpapasko. Uso nakawan, Nako. uso hold-upan. Ito pa, mas matindi. Uso rin ang upgrade kasi feeling namin, Pasko, I deserve it. Kailangan mag-upgrade ako ng cellphone. Huwag po, hanggang gumagana pa yung cellphone nyo, maayos naman. Sa totoo lang, yung normal upgrade, taon-taon ng mga cellphone, konti lang naman po yung in-upgrade. So hanggat Pero ang laki ng nagagamit perang pa, dinadagdag. hanggat nagagamit pa, di gamitin mo muna. Ano ba pwedeng gawin? Siguro huwag ka munang bumili ng bagong sapo, Yeah. Sapatos! O, Damit. sapatos, yung mga damit, lalo na pagka magpapasko, parang gusto mo may bago ka, di ba? So, pwede ba this Christmas? Pangako, walang bagong damit, walang bagong sapatos. Promise, mahal, lilipas mapagsa-celebrate kayo ng Pasko kahit walang bagong sapatos. Oo, at saka siguro isa pa, huwag ka munang bumili ng mamahaling kape. Tsaka, Kasi magbago kaya lang na minsan, muna. gusto nila magkape dito sa kape ito para may yan. Sa bahay na lang kayo magkape, magbaon na lang kayo ng kape. O kaya wag ka muna mag-soft drinks. O kumain sa Kapag labas. ka. O once a month ka na lang kumain sa labas. Yan. Pwede naman yun. O At pwede. marami pang iba para mabawasan ang gastos. Pag ginawa mo yan, malaki po ang posibilidad, baka maging pareho na yung kinikita mo at ginagastos mo, di mabawasan ang utang mo. Mamaya, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Pumelo. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang. Sa ating Yes. topic na ano-ano Stop. dapat gawin to stop. Kasosweldo pa lang. Ubus na. Ubus na. Review lang tayo. Number 1, sabi natin kumuha tayo ng papel at ballpen. Pangalawa, tupin yung papel sa dalawang bahagi, isang left at saka right. Sulat mo kung magkano yung kinikita mo buwan-buwan sa kaliwang papel. Number 4, isulat mo, itotal mo yung Total. kinikita mo. Yes. Number 50,000. 5, isulat mo kung magkano ang lahat ng gastos mo dun sa kanang Kanang bahagi. parte. Yes. At isulat mo buwan-buwan. And then, number Itotal. 6, total mo. 60,000. Yes. Number 7, alamin mo ang iyong balanse. Negative 10,000. So, bawas mo yung lahat ng ginagastos mo doon sa kinikita mo. Number 8. 8, kung negative ang balanse mo, bawas-bawas ng gastos. It's either bawas gastos or dagdag Dagdag kita, kita. pero mas madali pong magbawas ng gastos. Number Gaya ng sinabi 9, namin sa kung inyo. nagbawas ka na ng gastos at negative Ayan. pa rin, ayan, ay baka kailangan mo na magdagdag. May mga kita. nagsasabi, Sir, alam niyo sir, nagbawas na ako ng gastos. Sir, todo na to. Wala na po akong pwedeng bawasin. Talagang lahat ng ginagastos namin, kailangan. Malamang ikaw to. Step number 9, ang kailangan mong pag-isipan mabuti. Oo. Dapat ka nang magdagdag ng pinagkakakitaan dahil pag hindi mo ito ginawa, buwan-buwan, mababaong ka lang ng mababaong sa utang dahil buwan-buwan, negative ka. At nadadagdagan kasi may interest. Dahil may Oo. utang ka at kadalasan, may interest. Bihira naman po kasi ang utang na walang interest. Meron po paminsan-minsan, meron dyan kapitbahay, nanay, tatay, kamag-anak. Walang interest po sa pera. Yes. Pero may interest sa galit at sa inis. Galit na galit na po sa inyo dahil di kayo nagbabayad ng utang. Yes. So, o kaya siguro pwede ka magbenta ng assets, Yan. no? Ano ba yung present na assets mo? O ayan. Yeah, isang bagay po na pwede nyo gawin para makabawas ng gastos is ito po. So, meron ka pong kita, meron kang gastos, negative ka. Maghanap ka sa bahay mo na may halaga na pwede pong pagkakita ibenta. Sample, meron kang lumang sasakyan. Hindi naman bihira mo na magamit. Benta mo na, lumang motor. Okay. Sir, wala akong motor, wala ako namang bisikleta. Yan, baka meron ka. Okay. Computer, Lumang computer, cellphone lumang mo. cellphone. Yan. Diba? Ano pa mga gadget, camera. Bakal, bote. Oo. Anything po na pwede pagkakitaan, baka kumita ka ng 100, 200, 1,000, 2,000.
makakabawas po yun dun sa iyong pinuproblema at makakabawas din po sa interest. So, anything na iyong ari-arian na pwedeng convert to cash, i-encash nyo po yan. Ito po, marami sa inyo. Meron kayong ching-ching. Alam niyo yung ching-ching? O jewelry na. Kumisan, nasa tenga nyo lang, pwede namang mabuhay ng O kaya wala. kung meron ka mga branded na bags, no, na pwede mo i-convert, may paintings ka, o pwede mong gamitin. So yun po, anything of value na pwede mong gawin pera, makakabawas po na malaki sa inyong pagkakagastusan at bawas sa tubo ng inyong utang kasi mababayaran nyo. Malaki po ang maitutulong nito para unti-unti kayo makaalis sa kasusweldo pa lang. O baka naman kailangan mo siguro lumipat Ayan. ng trabaho o magsimula ng sariling negosyo. Pwede yan. Isa po, dagdag ko po. Lumipat ng trabaho, simulan ng negosyo, pero may dagdag muna ako bago dyan. Oh, Isang malaking gastos po natin ay renta ng bahay. bahay, oo. Kaya kami sa nabaon to sa utang, baka kailangan yung lumipat ng mas maliit na bahay. Sir naman! Downgrade, oo. Pag lumipat ka sa maliit na bahay, 5 kami. Ang sikip nun. May utang ka eh. Tiyaga ka muna sa masikip. Na kung ang mga anak niya tigi-tigis ang kwarto, sama-sama muna sa kwarto. Yes. Kasi po, baon tayo sa utang eh. Kailangan po magbawas. So, isang malaking bagay po na pwede gawin is magbawas po ng gastos. Isa po dyan ng renta. Kung may sasakyan ka kayo, mag-commute na lang po kayo. Ito po yung madadaling paraan para makabawas ng yung pinagkakagastosan. Pero balik tayo sa sinabi ni Madeline. Yan. Maghanap ka ng lilipatan mong trabaho or baka pwede ka namang maghanap ng or magsimula ng bagong negosyo. Yan. Kasi po, pag talaga nagpatuloy po ito, wala kayong ginawang aksyon, buwan-buwan, pabaon lang kayo ng pabaon sa utang. So, you need to make a drastic action. Hanap ka ng trabaho, magbibigay siya ng mas malaking sweldo. Ang problema, di ganun kadali yun. Kaya nga po, isang turo po namin, punta po kayo sa YouTube. Ang dami pong mga nagtuturo sa YouTube kung paano ba dagdagan ng yung pagkakakitaan. Or step-by-step guide sa pagsimula ng negosyo. Kung Meron din magnenegosyo. kami niyan sa aming YouTube channel na Vic and Abilene Garcia. Ang payo lang po natin, huwag nyo pong biglain. Ang pwede nyo pong gawin, nagtatrabaho kayo, subukan nyo pong magnegosyo. Nagtatrabaho kayo, subukan nyo pong mag-sideline. Oo, yung isang kaibigan natin, di ba? Sobrang galing niyang gumawa ng mga party designs, di ba? Talento niya yan. Pwede niyang gawin yun after office, di ba? O kaya, Sabado, Linggo. Linggo. So pakiramdaman nyo, huwag nyo bibiglain. Hopefully, kumita po kayo sa trabaho nyo, tapos kumikita kayo dito sa kabila. At pagtingin yung unti-unting lumalago na po ito, baka pwede nyo pong bitawan na yung trabaho nyo para punta kayo dito kung tingin nyo tatakbo at maayos na pong kikita ang negosyo nyo. So, pwede nyo pong pagsabayin and eventually mag-decide kayo kung anong bibitawan nyo para makaalis po kayo sa kasasweldo pa lang. Yeah. Lalo na kung kayo ina-allow ng company, ha? Kasi iba moonlighting yun. Lalo na kung yung trabaho nyo sa kumpanya, hindi na trabaho nyo sa labas. Pero kung yung trabaho nyo naman sa kumpanya, iba naman yung trabaho nyo sa labas, normally hindi po kayo ma-charge ng moonlighting. Number 10, humingi ng tulong sa iba. Pero higit sa lahat, humingi ng tulong sa Diyos. Ito po yung napaka-importanting tulong po namin sa inyo. May mga pagkakataon po kahit paano ng isip, kahit paano plano, kahit paano lista, kahit paano sulat, wala po talagang mangyari. Baka kailangan nyo na po ng mata o isip ng iba. So, ilapit nyo po at may kayo ng tulong sa mga tao na nakakaunawa ng problema nyo. Sir, ma, may problema ako. Ano pa ba pwede ko ibang gawin? Ito na po nagawa ko, pero wala pa rin. Baka makapagbigay po sila ng ibang solusyon sa inyong problema. Gaya po na nangyari po sa amin ni Ma'am Abilene. There was a time bound po kayo sa utang, meron po mga taong tumulong po sa amin at binigyan kami ng ibang pananaw sa problema ang aming pinagdaanan. Kasi pag ibang mata ang tumitingin, fresh perspective yun eh. So, nakikita nyo, hindi mo nakikita. Pero higit sa lahat, humingi kayo ng tulong sa Diyos. Kasi kuminsan po talaga pong yung problema nyo, parang wala nang solusyon. The good news is this, ang imposible po sa tao, posible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos, ano man ang inyong problema pinagdadaanan. Nako! Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan, At next week, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay magpapaganda ng buhay nyo at ng mga mahal nyo sa buhay. Closing prayer muna tayo. Dalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkapaalala nyo sa amin sa mga dapat namin gawin para matapos lang kasusweldo pa lang ubus na. Ang dalangin ko lang po sa lahat po na nakikinig ng programa ito, na gawin po nila yung mga dapat nilang gawin. At habang ginagawa po nila ito, panalangin po sila sa inyo, bigyan niyo sila ng tulong habang ginagawa po nila ang mga dapat nila gawin.
Dalangin po namin na tulungan niyo po kaming ilabas ang galing na nasa bawat Pilipino. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And amen. Ako, imbitahan ninyo ha, yung mga taong mahalaga sa inyo na tumutok sa programang Buhay Unleash. Magsama-sama po tayo. Ngunit tuwing Sabado, alas 5 ng Alas 4 lang hanggang hapon. alas 5 ng hapon. Dito lang po sa 92.3. True FM. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleash ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay, makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.